Hi babe! Bati ni Gemma kay Sir Logan. Pakiramdam ko na nigas ako sa kinaupuan ko. Nagtama ang mga mata namin at sinaman niya ako ng tingin. And what are you doing here? Mataray niyang tanong sa akin. Hindi ko maibuka yung bibig ko. I told her to come with me. Is there a problem with that, Gemma? Buti na lang sumabat si Sir Logan. Both of you have a seat. Umupo na si Gemma sa tapat ni Sir Logan at yung COO naman sa tapat ko. Nginitian niya ako kaya't nginitian ko rin siya. We are very sorry for being late. Sabi nung COO na nasa harapan ko. You're just in time. Palaging napapatingin sa akin si Ma'am Gemma at umiirap siya. Hindi ko na lang pinapansin. Hi miss, may I know your name? Napatingin naman ako sa lalaking nasa harap ko. Saglit kong napagmasdan yung mala Adonis niyang mukha, pero wala pa rin tatalo sa itsura ni Sir Logan. I am Catherine po, sir. Nakangiting sagot ko. You don't have to bring your secretary naman, baby. She's not even part of our lunch meeting. Tama si Ma'am Gemma. Hindi naman ako part dito. Sabi na nga ba kaya pala parang mali. Parang may tumutusok sa kaloob-looban ko pag naririnig ko si Ma'am Gemma. Si Logan, babe, lalo na't hindi ito umaangal man lamang. There's nothing wrong with that, Gemma, so don't be rude. Saway ng kasama niya. Halatang iritang-irita si Gemma kung titingnan. Dapat pala dinalawang ko sa mama. Kaso syempre, wala akong magagawa dahil hindi ako makakatanggi sa boss ko. Let's order na lang. Waiter! What's your order, ma'am? I want this charcoal grilled Japanese beef sirloin steak. How about you, Logan? Tanong ni Gemma. Same as my secretary's order. Nagulat ako sa sinabi ni Sir kaya't napatingin ako sa kanya. Ngumiti siya na kinagaan kahit papaano ng loob ko. Feeling ko konti na lang masasabunutan na ako nitong si Gemma. Hindi ko tuloy alam ko anong o-orderin ko. Sir, ikaw na pong bahala. Hindi ko naman kasi alam ang o-orderin ko Baka mapahiya lang ako. Tumingin naman siya sa menu at naghanap ng po pwedeng orderin. Sa Jollibee lang kasi ako magaling umorder, hindi sa mga ganito. We want seared steak and polenta with chimichurri. I want this filet mignon, sabi ng kasama ni Gemma. Pagkasabi nun, umalis na kagad yung waiter. Ang sasosyal ng pagkain na yun. Hindi ko pa natitikman yung mga yun Ano kayang lasa? Noon kasi, nung mayaman pa kami, hindi kami sa ganitong klaseng restaurant kumakain. Kasi simple lang kami For sure, this is your first time here, am I right? Biglang tanong ni Gemma sa akin. Sobra naman yata siyang mangmaliit. Tiningnan siya na masama ni Sir Logan kaya tumahimik siya. Sakto rin dumating na yung pagkain. Di ko pwedeng ilumabas pagka matakaw ko dito. Kailangan professional para naman di mapahiya si Logan. How is it? Tanong sa akin ni Sir Logan. Sobrang sarap po. Mr. Navarro, regarding our upcoming business, I think we should increase our budget. Sabi ng COO. Nag-uusap silang tatlo habang kumakain at ako ay nakikinig lang sa kanila. Excuse me lang po, I'll just go to the restroom. Paalam ko para hindi naman ako masyadong ma-out of place. Pagpasok ko ng CR, pinagmasdan ko ang sarili ko sa salamin. Yung ayos ko di hamak na walang-wala doon sa ayos ni Ma'am Gemma. Nagulat ako nang bigla siyang pumasok. Aso ka ba? Buntot ka ng buntot sa amo mo Mataray pang sabi ni Gemma. Siya kaya nagsama sa amin dito. Hindi naman ako nagpumilit. Sa totoo lang, ayoko nga Hindi ko na lang siya pinansin at akmang lalabas na sana ako ng CR. Pero hinawakan niya yung braso ko para pigilan. Ma'am, ano po bang kailangan niyo sa akin? I need you to stay away from my fiancé. I'm warning you. Huwag mo akong subukan kalabanin. So if I were you, magre-resign na lang ako as his secretary. Pagkasabi niya nun, lumabas na siya. Para siyang witch na nananakot ng bata. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o ano Pero wala akong tangkang kalabanin siya dahil alam ko talo ko. Hindi ko na siguro talaga kilalang sarili ko kasi sa pagkakaalam ko, matapang at malakas ako Pero ngayon pakiramdam ko ang hina-hina ko. Sir Logan, Ma'am Gemma, at Sir Warren, mauuna na po ako. Paalam ko. Hindi ko na caring magstay pat baka kung ano pang magawa sa akin ng babaeng yon. Then I'll go ahead too. Nagulat ako sa sinabi ni Logan. Di naman na kailangan Naku, wag na po sir. Mauna na lang po ako. Total, tinext ko naman po si Andrew. Pero hindi ko naman talaga tinext. Magta-taxi na lang ako. Logan, hayaan mo na siya kung gusto niya nang umalis. We're not yet done talking about our plans. Mahiya ka kay Warren.
Ana Gemma at tumingin sa akin habang nakangiti. Peking ngiti. Ni hindi man lang umakting. Sayang. Hindi ko na hinintay sumagot si Sir Logan dahil lumabas na ako. Mag-aabang na lang ako ng taxi kesa naman magpasundo pa ako. Mga ilang minuto pa ay may dumaan na. Manong, sa NGC po tayo? Okay po, ma'am. Di mawala sa isip ko ang sinabi ni Ma'am Gemma sa akin. Talaga bang fiancé na niya si Sir Logan? Akala ko ba sabi ni Nanay Auring hindi naman daw natuloy iyon? Bakit ba apektado ako masyado? Ano naman kung engaged na nga talaga sila, 'di ba? Bagay naman sila parehas na mayayaman. Pero bakit ganito? Pakiramdam ko nagdadabog yung puso ko. Gustong gusto ko nang magpa-check up. Sa boarding house ko na lamang ipinadiretso yung taxi kasi bigla ako nakaramdam na sakit ng ulo. At ewan ko ba gusto ko talagang umuwi. Pagdating ko sa boarding house nakita ko nakaabang si Tita Mila. Iha, may importante akong sasabihin sa'yo. Ano po yun? Hindi ka na kasi po pwedeng tumira dito eh. Kunin mo na yung mga gamit mo at makakaalis ka na. Ano? Pero bakit? Nakakapagbayad naman ako ah. Tita, bakit po? Di naman po ako nakakalagpas sa mga binabayaran ko sa inyo eh. Tita naman. Basta. Kunin mo na yung mga gamit mo at umalis ka na. Kinulit ko pa ng kinulit si Tita Mila pero sa huli, hindi ko pa rin siya nakumbinse. Bakit naman kaya niya ako paalisin ng ganon-ganon na lang? Wala namang problema sa pagbabayad ko sa upa. Niligpit ko yung mga damit ko sa bag at maleta ko. Tsaka lumabas ng boarding house. Saan naman kaya ako nito pupulutin ngayon? Nakakaya namang lumapit dun sa dalawa, lalo na kay Travis. Perwisyo na naman ako kung sakali. Tsaka sigurado ako may kani-kaniyang buhay din naman ngayon at ayokong makaistorbo. Naglakad ako habang bitbit yung backpack ko at maleta. Naalala ko yung pinalayas ako ng auntie ko. Di naman ako po pwedeng sa opisina maglagi at lagot ako. Ayoko maging pabigat sa mga kaibigan ko. Nakakahiya, lagi na lang nila akong responsibilidad. Halos 1 oras na ako naglalakad para maghanap. Hindi na ako nagpasundo kay Andrew dahil para din matignan ko ng ayos ang bawat bahay kung merong available na bed space. Maya-maya pa biglang nag-vibrate yung cellphone ko. Where are you? Bakit di ka sa office ko dumiretso? Mamaya na kita re-replyan ha. Importante lang tong ginagawa ko eh. Kailangan makahanap ako bago maggabi. Ito, merong apartment for rent. Mukhang pwede na to. Tinanong ko kung may space pa ba at mabuti na lang meron pa. Kinausap ko yung may-ari sa phone at okay na. Buti nakalagay sa gate yung contact number. Pumasok ako sa loob ng gate. Nasa loob naman pala siya dahil saktong chinecheck niya yung bakanting apartment. Nasaan advance? Single na matandang babae. Sa hula ko nasa mga 62 na to. Oo, may botal talaga para kapanipaniwala. Advance? Heist. Buti na lang may pera pa ako. Eto po. Pagkaabot ko, umalis na siya. Maayos naman pala to kahit papaano. 2 ang kwarto. Isa sa baba, isa sa taas. Inayos ko na yung mga dala kong gamit. Ang hirap ng ganito, palipat-lipat. Pero at least dito mapapapunta ko yung 2. Hindi ko pa natatapos iayos sa mga damit ko nang bigla naman nag-vibrate ng sunod-sunod yung phone ko. Mr. Navarro calling. Hello po, sir. Where are you, huh? You're not answering my text. Pasensya na po, Sir Logan. Pinalis po kasi... lumipat na po kasi ako ngayon lang. What? But why? Then give me your address. Po? Pero bakit po? I will give it to Andrew. Sige po. Iti-text ko na lang po sa inyo. Kay. Ayos ah. Pagkasabi ng Kay, inan na yung call. Akala ko naman kung bakit niya hinihingi yung address ko. Tinext ko kagad sa kanya yung address ko. At gumayak na dahil babalik pa ako dun sa opisina niya. Maya-maya pa dumating na si Andrew. Alam ko na kasi yung busina niya. Where's my coffee? Kakarating lang, coffee agad. Workaholic na nga, coffeeholic pa. Pauso ko lamang yon. Buti na lang talaga at hindi ninervyos itong lalaki na to. What are you thinking? Napansin niya pala na nakatingin lang ako sa kanya. Siya nga mo talaga, Catherine. Wala po, sir. May kailangan pa po kayo? Sorry about Gemma. Bakit siyang humihingi ng sorry? Ganun ba kahalaga yung Gemma na yon sa kanya? Kaya ganyan na lang talaga siya makapag-sorry kahit di naman siya sanay sa ganito. Bakit parang may tumutusok sa dibdib ko? Ang sakit? Buisit, ano ba to? Hindi ko naman to nararamdaman dati ah.
Okay lang po yun. Pero syempre, hindi naman talaga okay. You are very kind. I salute you for that. Nakangiting sambit niya sa akin. Alam nga namang mahirap na nga, masama pang ugali, di ba? Di sa impyerno ko pupulutin? Ngitian ko na lang din siya at bumalik na sa pwesto ko. Catherine, bakit po? Ano pong iuutos ninyo? Nothing. I forgot what to tell. Tsaka ulit siya humarap sa laptop niya. Ano ba tong lalaking to? Bata pa lang ulyanin na. Pag may time ako, ibibili ko to ng Memo Plus. Ayan. Magsasalita na naman siya. Tinignan ko na lamang siya na may halong pagtataka. Okay lang po ba kayo, sir? Yes, I'm fine. Pagkasabi niya noon, wala na naman siyang mapagtripan. Maghapon kaming busy. Marami siyang nakaschedule na meeting kaya madami akong inayos. Nalaman kong naibalik na pala niya yung nalugi ng Noemi ba yun? Gaano kaya kadami ang pera ng isang Logan Navarro? Siguro, hindi niya na alam kung ano pang bibilhin niya. Mauna na po ako, sir. Paalam ko sa kanya dahil parang nag-iiba na yung pakiramdam ko. Are you okay? You look pale. Para bang may halong pag-aalala sa boses niya o baka nahihibang lamang ako. Okay lang po ako. Bye-bye po. Pagdating ko sa apartment, agad ako naghanap ng gamot dahil hindi ako pa pwede magkasakit. Panigurado pag umabsent ako bukas o kaya pati sa susunod hindi na ako pagbibigyan ng lalaking yon. Sa kasamang palad, wala man lamang ako miski isang gamot. Wala din pala akong nabiling mga pagkain ko dahil sa pagod ko. Itutulog ko na nga lang ito at baka sakali na umokay ang pakiramdam ko. The next morning, 39.5 ang body temperature ko. Kaya pala ganitong pakiramdam ko Pero kailangan ko pa rin pumasok. Bumili ako ng cup noodles at gamot para mawala yung lagnat ko. Ma'am, mukhang di pa po ayos ang pakiramdam ko. Sigurado po ba kayong papasok kayo? Pag-aaral lang tanong ni Andrew. Oo, okay lang ako kaya papasok ako. Pagkasabi ko noon, sumakay na ako at inihatid ni Andrew sa opisina. Kakapasok ko pa lamang sa opisina ni Logan ay parang babaliktad na yung katawan ko. Pakiramdam ko anytime matutumba ako kaya't napapikit ako sa isang wall. Malilate na ako at hindi ako pa pwedeng malate na naman. Iisipin pa niya abusado ako masyado. Di ko pinahalatang masama ang pakiramdam ko pagdating ko sa floor niya. Catherine, I want you to do this. Inabot sa akin ni Sir yung folder. Hindi ko mabasa yung nakasulat. Nahihilo ko, ano ba to? Hey, are you okay? Tumango naman ako. Diyos mio, feeling ko pag gumalaw ako itutumba na ako Hindi pwede to. Pagbigay sa akin ni Sir ng folder, maingat ako naglakad papunta sa table ko. Nararamdaman kong nakatingin siya kahit na nakatalikod pa ako. Pero hindi ko na kaya. Nahihilo na ako. Catherine! Logan! Shit, Catherine, wake up! She is definitely sick. Pwede naman siyang umabsent kung talagang hindi niya kaya. Catherine, sobrang init mo. Why am I speaking Tagalog every minute when it comes to her? I carried her and leave my office. When I reached the ground floor, everyone was shocked but I don't care. You are very shit, Catherine, for risking your health just to work. I decided to go in my condo. I think that was the fastest drive I did so far. Why am I so worried with this woman? After putting her to my bed, I rapidly find some medicine. Why am I so panicking? I get some towel and wash it in cold water. I remembered what my mom did when I was sick before. While rubbing his arms with a towel, I looked at her, staring at her. My heart is beating like there is a race inside. She is really simple yet beautiful. Feeling ko sobrang peaceful ng mundo ko kapag tinitingnan ko siya. Am I in love with my secretary? Is she the one whom I said will teach me how to love? What if she rejects me? Shit questions, I have no time for this love. I was supposed to leave but she instantly held my hand. Dito ka lang. Huwag mo akong iwan, please. She said with matching teary eyes. I get my thermometer and checked her body temperature. 38.9. Shit. I just watch her while she's sleeping. When she is in her deep sleep, I went to the kitchen to cook some soup. I can't understand myself. Why am I doing this thing? What did you do to me, Catherine? You are making me crazy. Catherine's POV. Napabalikwas agad ako pagdilat ko. Nasaan ako? Nilinga akong paligid. Nasa isang kondo ako pero kanino to? Biglang bumukas ang pinto. Sir Logan?
You're awake. Eat this habang mainit pa. Sabay abot sa akin ng soup. Bakit nandito ako sa kondo niya? Pero paano? Nawalan ka ng malay so I brought you here in my condo. Natigilan ako sa sinabi niya. Dinala niya ako sa kondo niya? Nakakahiya. Tumayo na agad ako at sobrang kapal na ng pag-aalala. Shit, you're not okay. So you got back. Wala na ako nagawa kundi ang sumunod sa kanya. Hinigop ko na yung soup na ibinigay niya. Mushroom soup ata ito eh. Ang sarap talaga niyang magluto. Kahit may sakit ang kumain, ma-appreciate talaga. Inabutan niya ako ng gamot at pagkatapos, humigop ng sabaw. Back to sleep. You need plenty of rest? Naku, hindi na po. I said back to sleep. Babantayan kita. Eto na naman tong puso na to. Sobrang bilis na naman ng tibok. Pakiramdam ko'y lalong uminit yung mukha ko eh. Agad akong humiga at nagtalokbong. Pipilitin ko na lang makatulog. 30 minutes na yata ang lumipas pero dilat na dilat pa rin ang mata ko. Sumilip ako kung nandito pa siya sa loob. Nakita ko nakasandal siya sa pader at nakapikit. Pinagmamasdan ko siya. Grabe. Dinaig pa ata niya si Adonis sa hubog at itsura ng mukha niya eh. Sigurado marami na siyang napaiyak na babae at paiiyakin pa. Feeling ko, bumaba na kahit papaano yung lagnat ko. Nang tingnan ko yung thermometer, 37.7 na lamang. Ang galing pala niyang mag-alaga. Bakit parang iba na yung nararamdaman ko sa kanya? Pakiramdam ko, nahuhulog na ako. Mali eh. Malito kasi boss ko siya at haler, langit at tupang pagkita naming dalawa. Sir Logan, uuwi na po ako. Paalam ko sa kanya. Hindi ko na caring magstay pa at lalo lang akong mahuhulog. Sana pala hindi na lang ako pumasok para di ako nawala ng malay sa opisina niya. No, hindi ka uuwi hanggat hindi ka magaling. Baritono na yung sabi. Pero ang nakakatuwa ay yung Tagalog niya. Dumudulas na talaga. May magagawa pa ba ako? Humiga na lang ulit ako at tumitig sa kisame. Nakakaya naman po at dilan niyo pa ako dito sa unit ninyo. Pwede naman sanang sa apartment ko na lamang. Di naman sa pabebe ako ha. Kasi naman, tauhan lang naman niya ako. Besides, baka magalit pa yung German na yun. Bakit? Do you have some medicine and stocks in your apartment? Wala po. Then wag kang magreklamo. You should thank me for taking care of you. Thank you, Logan. Bigla siyang lumapit sa akin kaya't napaatras ako. I like it when you call me Logan. Eto na naman itong puso ko. Puro na namang may karera sa loob. Diyos ko, ano naman ba itong nararamdaman ko? Sana mawala na, kesa lumala pa. Inabot ko na ang gabi dito kina Logan. Pinagluto na naman niya ako ng sabaw ngayong gabi. Ito na ba yung sinasabi nilang masamang tao? Bakit parang ibang tao yung nakikita ko sa kanya? Why are you staring? Nakatas pa yung isang kilay niya habang nagtatanong. Napailing naman ako kaagad. Grabe, kahit anong ekspresyon ng mukha niya, gwapo pa rin. Dito na lang ako sa may couch matutulog. Get rest. Naku Logan, hindi na. Ako na lang dyan. Okay then, I will sleep beside you or here. Naku Logan, hindi na. You choose. Ano daw? Parang hirap naman ata no na. Wala ba sa choices na ako na lang doon? Kanina pang ang bilis ng tibok ng puso ko. Buisit kasi tong si Sir Logan eh. Panigurado pagtagal aatakin na ako sa puso. Sige po, dito na lang kayo sa tabi ko, maluwag pa naman po. Maluwag pa naman talaga. Kaso hindi ko ma-imagine na makakatabi ko siya sa kama. As in never in my life. Umusod naman ako sa kabilang side para makahiga siya sa kabila. Ang laki tuloy ng utang na loob ko sa kanya. Babawi na lang ako. Para may nagtatakbuhan sa puso ko nung humiga na siya sa tabi ko. Amoy na amoy ko yung panlalaking pabango niya. Sobrang bango na hindi malang nabawasan yung amoy wala pa kanina. Siguro maski pawis itong lalaking to mabango. Nakakailang tuloy kumilos. Baka mamaya itulak niya ako para malaglag dahil sa kalikutan ko. Sleep, Catherine. Stop thinking of me. Pwede mo naman niyang ituloy bukas. Hindi tuloy maikoble ang pamamula ng mukha ko. Kasi naman mind reader na siya ngayon. Paano mo naman nasabi iniisip kita? I know what you're thinking. May atraso ka pa sa akin kaya hindi kita po pwedeng pabayaan. Pagkasabi niya noon, bigla siyang tumalikod. Sabi na nga ba, di talaga siya concerned sa akin. Meron pa kasi akong atraso at yun ang dahilan kung bakit tinulungan niya ako. Bakit ba ako nalungkot, takting yan? Yun naman talaga dapat ang dahilan Tumalikod na lang din ako at pinipilit matulog. Mga 5 minuto na siguro ako nakapikit at kunwaring tulog.
Akala ko himbing na siya sa pagkakatulog pero bigla siya nagsalita. Good night, Catherine. I hope you're okay tomorrow. I don't know what's happening to me but I just can't help myself to care and be worried about you. Mukhang lalo akong hindi makakatulog nito ah. Bakit parang kinikilig ako? Naramdaman kong bumaling siya paharap sa akin. Bigla ako niyakap. Niyakap? Hindi ako makagalaw. Help, please. I really want to hug you so please, stay like this. Pagkasabi niya noon lalo ako na-freeze sa pwesto ko. Ano bang nangyayari sa kanya? Pati sa puso ko ano nangyayari? Nagkakagulo na ata. Sleep well, my secretary. You are just mine, only mine. At lalo pang humigpit yung yakap niya. Nakasuksok na yung ulo niya sa may bato ko eh. Ang init bigla. Paano ba ako makakatulog ng lagay na to? Ang saya ng puso ko, para nagpa-party sa loob. Pasaway talaga tong puso na to.